Shoutout guys! Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Andito po tayo para mag-vlog. At ang topic po natin ngayon ay ang beneficiary ni Kalingap Edu at ang ating Baby Beyonce. Na kung gaano ba talaga sila ka-close na, di ba? Sa vlog ni Kalingap sa vlog ni Dr. Love, nakita natin si Tinay sa bahay ni Beyonce. Ibig sabihin, isinama ni Beyonce si Tinay doon. Kaya lang, may emergency kasi pinasundo ni Kalingap Rob si Beyonce noong araw na yun. Kaya naiwan si Tinay. Ganun po sila ka-close. At meron din pong mga picture, video na magkasama rin si Tinay at Beyonce sa pag-gym, sa pag-jogging, diba? Ganun po sila ka-close. Dalawa. At syempre, sigurado close na rin si Beyonce doon sa dalawa pa, kay Jeneline saka kay Early. Lalo na doon sa dalawang yun kasi mababait sila at walang record kay Kalingap Edu ni minsan, di ba? Mabait si Early saka si Jeneline. Pero meron po tayong isang video na nakita sa TikTok at nakita natin ito upload ni Tinay na habang nagsasayaw silang dalawa ni Jeneline ay nakita natin si Beyonce nasa likodan lang nila talagang nananalamin, di ba? At ganun po sila ka-close, di ba? Ayaw na ayaw nilang kasama ng mga beneficiary ni Kalingap Edu si Beyonce sa apartment. Pero okay po, okay naman po sila. Magkakasundo naman sila na parang magkakapatid lang. At ang kagandahan pa dito ay mas matatanda kay Beyonce itong mga beneficiary ni Kalingap Edu. Kaya wag po tayong mag-alala, mga solid EDC. Nasa mabubuting kamay ang ating Baby Beyonce. Sa mga kamay ng mga beneficiary ni Habi. Kaya wag na po tayong mag-alala para sa kanya. At ito po yung clips na nakuha natin sa TikTok. Ito po. Panoorin po natin. At ayun guys, napanood po natin yung TikTok nilang dalawa ni Jeneline saka ni Tinay habang nagpapaganda ang ating Baby Beyonce sa likuran niya. Kaya guys, sundo sa mga nag-i-issue kay Kalingap Edu sa mga beneficiary niyan, itigil nyo na po yan kasi ganun lang talaga magmahal sa mga beneficiary si Kalingap Edu. Pantay-pantay po ang kanyang pagtingin sa mga beneficiary niya. At huwag nyo pong link si Kalingap Edu, bigyan ng issue sa mga beneficiary niyang napakababait naman po. Alam natin yung mga one-sided dyan ang mga gumagawa ng mga issue na yan at kung ano-ano ang mga sinasabi sa mga beneficiary ni Kalingap Edu. Tulad na lang doon kay Early hanggang sa hindi makapigil si Early noon na nag-post siya ng hinanakit kasi pati siya ay nadadamay sa mga may issue na tao na nag-i-issue kay Kalingap Edu. Pero although yung post ni Early na yun ay tinanggal na niya kasi siguro naisip niya na talagang tapos na yung issue na yun at
dapat ay wala nang makabasa pa nung mga post niya. Kaya tinanggal na siguro niyan. At guys, tigilin na natin yung mga pag-issue na yan kay Kalinga Edu. Wala pong ginagawang masama ang ating binata. Tapat po yan kay Biancy. Yun ang totoo. Po? At kailangan lang natin yung pagtitiwala natin doon sa dalawa. Maniwala na lang tayo kung si Kalinga Edu mismo ang nagsabi at si Kalinga Prab. Yun, doon lang tayo maniwala. Hindi kung sino-sinong tao na gumagawa ng issue. At alam natin na kung sino pa yung malalayo, yung wala dito sa Pilipinas, siya yung nagpapalabas ng mga issue tungkol kay Kalinga Edu. Alam po natin yan. Yung mga one-sided dyan at mga bashers, tumigil na po kayo niyan at wala po magagawang mabuti yan sa inyo. May karma po yan, lalo't ang sinisira nyo ay isang mabuting tao. Ayun, siguro hanggang dito na lamang po ang ating konting vlog ngayong araw tungkol sa mga beneficiary ni Kalinga Edu at kay Biancy. Hanggang sa muli pong pagbablog. Bye-bye! God bless po sa lahat.